Hindi ko talaga inakala na ang isang tahimik na linggo ng umaga sa Medellin ang magsisimula ng isang yugto ng aking buhay na kailanman ay hindi ko inaasahan. Sa edad kong 45, isang executive mula sa Guadalajara, sanay na ako sa biyahe, sa mga pagpupulong, at sa mga business fairs kung saan ang mga ngiti ay propesyonal at ang mga salita ay kalkulado. Ngunit ang araw na yon ay hindi planado. Pebrero 2020. Mainit ang araw at malamig ang hangin, isang tipikal na umaga sa Medellin. Nasa syudad ako bilang kinatawan ng isang kumpanyang Meksikano ng tela para sa isang trade fair sa convention center. Nakaayos na ang lahat, schedule, mga contact, mga sample. Walang espasyo sa agenda para sa mga biglaan. Pero may humila sa akin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Hindi ko masabi kung gutom ba iyon ng kaluluwa o simpleng nostalgia, pero naramdaman ko ang matinding pagnanais na dumalo sa misa. Maaga pa, 9:00, nagsimula akong maglakad sa La Macarena, isang working class na baryo, tahimik ngunit buhay, ang mga bahay makukulay at magkakadikit na parang mga patong-patong na Lego sa gilid ng bundok. Mula sa malayo, narinig ko ang kampana ng simbahan, isang pamilyar na tunog na bumalik sa alaala ko na parang amoy ng tinapay na bagong luto. Dinala ako nito pabalik sa aking pagkabata, sa mga misa kasama ang lola kong si Consuelo. Di ko na kinailangan ng mapa. Pinakiramdaman ko lang ang paligid at nakita ko ito, isang maliit na simbahan na may puting harapan, may mga bougainvillea sa gilid na kulay lilang sumisigaw ng buhay. Lumakad ako papasok, walang pag-aalinlangan. Mainit sa loob pero hindi alinsangan. Amoy insenso, amoy panalangin. Puno ang loob. Mga pamilya, matatanda, kabataan. Nakaupo ako sa likod, katabi ng isang matandang babaeng may itim na belo, na halos di gumagalaw ngunit tila may sinasambit sa bawat hina niya. Sa kaliwa ko, isang pamilyang paisa. Ang amay suot ang isang malinis na puting guayabera, ang inay may kalong na sanggol, 3 bata ay tahimik ngunit aligaga. Tahimik akong nagmasid. Walang nagsasalita sa akin at walang dapat akong sabihan. Pero hindi ako kailanman nakaramdam ng ganoong kapayapaan sa isang lugar na banyaga. Lumabas si Padre Hearn, may edad, maputi ang buhok, mabagal kumilos pero may tapang sa mata. Nangumiti siya habang binabasbasan ang simula ng misa, parang umupo ang buong simbahan sa parehong paghinga. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumabay ang mga tao. Sabay-sabay. Tunay. Buo. Habang tumatagal, nadarama ko ang pagkalma ng aking isip. Nakakalimot ako sa trabaho, sa trade fair, sa stress ng mundo. Ang pag-awit ay umalingaw-ngaw sa kisam ng kahoy. Sa labas, may naririnig pang ingay, tricycle, vendor, mga batang naglalaro. Pero sa loob, para kaming nakahiwalay sa mundo. Nang dumating ang panahon ng pagtatalaga, yumuko ang lahat. Isang solemneng katahimikan ang bumalot. Bawat tao'y tila may iniiyakan, pinasasalamatan, o hinihingi sa Diyos. Ako man, tahimik na nagdasal, ang mga mata nakapikit, at ang mga kamay ko, hindi ko alam kung bakit, ay naghawak sa dibdib. Biglang may nagbago. Isang tunog ng bangkang kahoy ang gumalaw, isang bangga mula sa harap. Pagmulat ko, may isang babae na nakatayo. Nasa 3 hanay siya, diretso ang tindig, matigas ang panga. Nasa mga 30 anyos, nakadilaw na shirt at maong. Ang buhok niya ay nakapusod. Matigas ang galaw, hindi dramatiko, pero matibay, parang may misyon. Nagsalita siya. Idolatriya ito, sigaw niya, boses niya ay tumalim sa katahimikan. Sumasamba kayo sa isang piraso ng tinapay. Naputol ang lahat. Walang kumilos. Ni isang bata ay di umiyak. Si Padre Hearn ay parang na-freeze. Pero walang takot sa mukha ng babae. Naglakad siya patungong altar. Dahan-dahan, bawat hakbang parang etso sa mga dingding. Ako, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Gulat. Takot. Kuryosidad. Ang ama ng pamilyang katabi ko ay biglang tumayo, parang handang makialam. Isang binatang mukhang estudyante ay sumunod pero walang nagsalita. Isa akong Kristiyanong ebanghelikal, patuloy ng babae. Pumunta ako rito para ipakita sa inyo ang katotohanan. Sinubukan ni Padre Hearn na lumapit, tahimik ang tinig niya pero matatag. Kapatid, ito ay isang sagradong lugar. Maaari tayong mag-usap pagkatapos ng misa. Pero hindi siya tumigil.
Lumapit siya sa altar. Nakita ko ang mata niya. Malinaw. Hindi baliw. May pananalig. May determinasyon. Ngunit may paninigas na parang wala nang pwedeng makumbinsi sa kanya. Nang halos makarating siya sa altar, iniabot niya ang kamay niya sa siborium. Doon nakalagay ang mga ostya. Bago pa man siya makalapit, umatras si Padre Hearn, hinawakan ang kalis sa dibdib niya. Mabibilis ang pangyayari pagkatapos noon. Tinabig ng babae ang takip ng siborium. Tumalsik ang mga ostya. Kumalat ang puting bilog sa marmol na sahig ng altar. Hindi pa siya nakontento. Tumapak siya sa mga ito. 1, 2. Tapos pabilis ng pabilis. Ang bawat tapak niya ay parang suntok sa hangin ng simbahan. Ang dating panalangin ngayon ay panahimik ang puno ng sakit. May narinig akong hikbi. Matandang babae. Ang rosaryo niya ay gumugulong sa kamay. Walang sumisigaw. Walang nagsisigawan. Pero parang sumabog ang simbahan. Diyos ko, sambit ng isang lolo sa harap. Pero si Padre Hearn hindi galit. Nakayuko siya. Malalim ang mata. Parang may pinapanood siyang trahedya na matagal nang nangyari at ngayon ay inuulit lang. Bigla huminto ang babae. Napansin ko agad. Tumigil siya sa gitna ng altar, pinisil ang mga mata niya, parang may bumubulag. Kumurap. Kumurap ulit. Anong nangyayari, bulong niya? Hindi ako makakitan. At ang dating boses na may galit, ngayon ay may panginginig. Pinisil niya ang mga mata niya, kinuskos, pero wala. Dumapa siya. Parang pinipilit buksan ang dilim. Ang binatang estudyante at si Don Carlos, isang mekaniko sa baryo na nakausap ko isang araw bago lumapit. Maingat. Tulungan ka namin, Miss A. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Ito ay gawa ng demonyo. Ngunit hindi na niya makita kung sino ang kausap niya. Walang tigil ang pagkuskos ng mata niya. Habang lumalalim ang takot sa boses niya, nagsimula nang bumalik ang dalaw sa simbahan. Ilan sa mga parishioners ay lumapit kay Padre Hearn. Ang iba'y nakatayo sa sulok, hindi alam ang gagawin. Dumating ang ambulansya makalipas ang halos 15 minuto. Ang babae, patuloy na sumisigaw, madilim. Walang ilaw. Hindi ako makakita. Kinuha siya ng mga paramedic habang ang mga ostya ay nakakalat pa rin sa sahig. Ang eksena ay parang galing sa ibang mundo. Pagkaalis ng ambulansya, si Padre Hearn ay lumuhod sa altar. Isa-isang pinulot ang mga ostyang sinira. Tumulong ako. Tumulong ang ilan. Tahimik. Walang usapan. Walang sermon. Mga tuhod laban sa marmol. Mga palad na nanginginig. Mga bulong ng panalangin. Para itutuloy pa ba natin ang misa? Tanong ng matandang babae. Sagot niya. Ang Diyos ang nakakaunawa. Tayo ay narito para magpatawad. At kahit puno ng tanong ang puso ko, nanatili ako. Isang bisitang Mexican na dumaan lang para sa isang misa. Pero ngayon, narito ako, saksi sa isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Ngunit nararamdaman ko na, sa kaibuturan ng aking pagkatao, na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng misa, nanatili ako sa loob ng simbahan na para bang hinihintay ang isang bagay, isang paliwanag, isang senyas, kahit isang pahiwatig. Pero ang tanging bumalot sa akin ay ang tahimik na pagkilos ng mga tao, tila naglalakad sa pagitan ng sagrado at nang hindi maunawa ang trauma na kani-kanilang nilalabanan sa loob. Si Padre Hearn ay lumabas mula sa sakristya, pinupunasan ang mga salamin niya at tinungo ang altar. Tumigil siya sandali, tumingala sa krus, at parang may ibinubulong. Lumapit ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero ang mga paa ko, tila may sariling isip. Ama, mahina kong sambit. Tumalikod siya at agad akong nakilala. Ah, ikaw ang Meksikana na bisita natin. Kumusta ka, Hija? Hindi ako agad nakasagot. Tinignan ko siya, hinanap ang anino ng galit o pagkapuot sa mukha niya, pero ang nakita ko ay pagod. Malalim na pagod. Hindi ng katawan kundi ng kaluluwa. Hindi ko po alam kung paano ilalarawan ang nakita ko, sagot ko sa wakas. Pero parang hindi ko ito dapat palampasin. Tumango siya, mabagal. Marami sa atin ang naramdaman ang parehong bagay. Ang ilang sugat ay hindi pisikal. Ang iba ay para sa panalangin. Tahimik kaming naupo sa gilid ng altar. Walang katao-tao sa paligid.
Ang mga yapak ng mga parishioner ay parang nawala na sa espasyo, tanging ang amoy ng insenso at ang lamig ng marmol ang natira. Ano po ang alam ninyo tungkol sa babae? Tanong ko. Sa ngayon, konti lang. Ilang parishioners ang nagsabing nakita na nila siya dati. Parang binabantayan niya ang simbahan sa mga nakaraang linggo. Pero walang nakakausap sa kanya. At mayong nangyari ito. May mga usap-usapan. Himala, parusa, sinapian. Pero ako'y pari, hindi doktor, hindi rin hukom. Ang alam ko lang, kailangan natin siyang ipagdasal. Gusto ko pa sanang magtanong, pero nakita ko sa kanyang mata na tapos na ang usapan. Tumayo siya, tahimik na tumungo muli sa altar, at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Lumabas ako ng simbahan na para bang may dinadalang bagyong hindi makitang buo. Sa labas, normal na muli ang mundo. Ang mga vendor ay nagtitinda ng arepa sa kanto, ang mga bata ay nag-uusap sa malalakas na tinig, may tricycle na dumaan na may kantang salsa. Para bang walang nangyari. Pero sa loob ko, may pader na nabasag. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Naglalakad-lakad ako sa maliit na silid ng hotel, pinagmamasdan ang mga ilaw ng medallion sa bintana. Sa likod ng mga bundok ay ang gabi, at sa loob ng dibdib ko ay isang uri ng paninikip na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong mag-research. Tinip ko sa search bar, Loss of Vision Religious Episode, Psychosomatic Blindness, Mass Hysteria Church. May ilang artikulo akong nahanap. Sabi ng ilan, sobrang stress ay maaaring magdulot ng temporary blindness. Sabi ng iba, maaaring neurological episode. Pero walang tumama sa karanasan kong nakita. Kinabukasan, lumabas ako para maglakad. Gusto kong makita ulit ang lugar ng simbahan. Dumaan ako sa parehong daan, nilanghap ang amoy ng kape mula sa isang maliit na panaderya, binati ng mga matandang naglilinis ng sidewalk. Ngayon ay ibang-iba ang pakiramdam ng paligid. Maliwanag ang araw, pero may aninong hindi mawala sa paningin ko. Pagdating ko sa simbahan, tahimik ito. May ilang matatandang babae sa loob, nagdarasal ng rosaryo. Pumasok ako, tahimik at naupo sa sulok. Ilang minuto akong nanatili roon, nakatingin sa altar, hindi na iniisip kung ano ang dapat. Tanging nararamdaman ko lang ay ang kalmadong may kasamang pangamba. Paglabas ko, nakita ko sa gilid ng simbahan si Don Carlos, ang mekanikong tumulong sa babae kahapon. Senora Carmen, hindi ba? Tanong niya. Nagulat ako. Naalala mo ako? Ako ang sumama sa babae papuntang ambulansya. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Kamusta siya? Ganun pa rin. Wala siyang makita. Sabi ng doktor, malinis ang mata. Walang problema. Pero bulag siya. Nagtagal kami sa harap ng simbahan, nagkukwentuhan. Inalok niya akong kape sa maliit na tindahan sa kanto. Tinanggap ko. Sa mga sandaling iyon, kailangan kong maintindihan hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung bakit hindi ito umaalis sa utak ko. Sa kapehan, nagkwento si Don Carlos ng ilang kasaysayan ng simbahan. Paano ito naging sentro ng komunidad, ang mga misyon ni Padre Hearn, ang mga programang pantulong. Pero tila may kulang siya sa sinasabi. Ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya? Tanong ko. Napaisip siya bago sumagot. Naniniwala akong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Pero naniniwala rin akong hindi lahat ng nangyayari ay parusa. Tulad ng paalala o pagkakataon. Umiling ako, hindi sa hindi ako naniniwala, kundi sa dahilang parang ako na ang susunod na ginugulo ng Diyos para magising. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong bumalik sa simbahan. Hindi ako Katolikong masigasig sa misa, pero ang bawat pag-upo ko sa loob ay parang paghilom. Iba ang pakiramdam. Tila hindi ako bisita. Tila tinawag ako pabalik. Naaalala ko ang lola ko. Si Consuelo. Kung paanong sa tuwing may problema ako noong bata pa, hinihila niya ako sa simbahan, hindi para maghanap ng sagot kundi para makinig. Ang Diyos, sabi niya noon, hindi laging sumasagot, pero laging nagpaparamdam. Ngayon, iyon ang nararamdaman ko. Isang pakiramdam ng paglapit. Hindi sa misteryo ng nangyari, kundi sa misteryo ng pananampalataya. Isang araw, habang naglilinis si Padre Hearn sa labas ng simbahan, nilapitan ko siya. Ama, gusto kong tulungan. Tulungan saan, Hija? Gusto kong alamin kung sino siya. Yung babae. At kung bakit tila may dahilan kung bakit ako naroon ng araw na yon.
Hindi siya agad sumagot. Tinignan niya lang ako ng matagal. Parang sinusuri ang kaluluwa ko sa pamamagitan ng mata. Kung iyon ang nais ng puso mo, sagot niya, marahil may dahilan nga. Pero dapat handa ka sa kung anong maaaring matuklasan mo. Umiti ako. Handa po ako. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na lang ako turista. Isa na akong bahagi ng kwentong ito, hindi ko lang alam kung anong papel ang ginagampanan ko. Hindi pa. 5 araw matapos ang insidenteng iyon sa simbahan ng San Jose, muling bumalik si Carmen sa La Macarena. Sa kanyang ikatlong pagbisita, hindi na siya itinuturing na dayuhan. Kinamusta siya ng ilang vendor sa kanto, binati siya ng mga batang naglalaro sa tabi ng kalye, at kahit ang matandang babae sa gilid ng pintuan ng simbahan ay mumiti sa kanya. Pakiramdam niya, hindi na siya bisita, isa na siyang bahagi ng lugar na yon, kahit pa hindi niya ganap na maunawaan kung bakit. Pumasok siya sa simbahan at naghanap kay Padre Hearn. Sa sakristya niya ito natagpuan, may inaayos na lumang aklat ng mga misa. Magandang araw, Ama, bati niya mahinahon. Nagtaas ng tingin ang pari at mumiti. Carmen, Hija, akala ko ay bumalik ka na sa Mexico. Hindi pa po. Hindi pa ako handang umalis hindi bago ko siya makilala. Tumango si Padre Hearn, mabagal, tila matagal nang inaasahan ang pagkakataong iyon. Nais mong makilala si Mara Elena. Po. Isinara ng pari ang aklat at inilapag sa lamesa. Sumandal siya sa silya at tumingin kay Carmen. Dapat mong malaman na hindi pa siya ganap na handang kausapin ang lahat. Ngunit tinanggap niya ang paanyaya ko. Maaaring hindi siya bukas sa simula, ngunit mararamdaman mo kung kailan ka pwedeng magtanong. Ano po ang kailangan kong malaman bago ko siya harapin? Tahimik si Padre Hearn sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. Si Mara Elena ay hindi baliw, Carmen. Hindi rin siya sinapian. Siya ay isang babaeng naligaw sa kanyang pananampalataya at ngayon ay nawala ng paningin sa gitna ng kanyang gising. Kinabukasan, isang Miyerkules ng hapon, sinamahan ni Padre Hearn si Carmen sa isang maliit na apartment sa gilid ng baryo. Maayos ang labas, may maliit na hardin at ilang paso ng halaman sa bintana. Pinagbuksan sila ng isang payat na babae sa edad na 32, may nakapusod na buhok at may suot na puting polo. Siya si Luca, ang pinsan ni Mara Elena, na siyang nag-aalaga sa kanya mula nang siya'y mabulag. Nasa loob siya, bulong ni Luca. Tahimik siya buong araw, pero kanina, sinabi niya na handa na siyang makipag-usap. Pagpasok sa loob, agad na naramdaman ni Carmen ang tensyon sa hangin. May amoy ng kape at gamot, halong bagong linis na sahig at luma ng tela. Umupo sila sa maliit na sala. Ilang saglit pa, lumabas si Mara Elena mula sa kwarto, may hawak na tungkod na ginabay ni Luca. Nang makita siya ni Carmen, nagulat siya. Hindi dahil sa hitsura ni Mara Elena, kundi sa katahimikan ng presensya nito. Hindi na ito ang babaeng galit na sumigaw sa misa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang nilalang na tila ibinaba ng buhay sa lupa upang muling buuin. Magandang hapon, mahinang bati ni Mara Elena. Ikaw ang babae mula sa likod ng simbahan, di ba? Ako si Carmen. Umupo ka. Pasensya na kung hindi ako agad nakapagsalita noon. Marami akong dapat isipin. Tahimik silang dalawa. Walang kaagad na tanong. Walang paliwanag. Sa halip, isang sandali ng pagkakakilanlan ang bumalot sa pagitan nila, isang sandaling puno ng hindi binibitawang sakit, takot, at pagsusuri ng konsensya. Ano po ang nangyari noong araw na yon? Tanong ni Carmen, mahinahon. Tumahimik si Mara Elena. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Ginawa ko iyon ng may layunin. Nagulat si Carmen. Hindi niya inaasahan ang prangkang sagot. Hindi iyon bigla ang desisyon. Matagal ko na yung plinano. Sinabihan ako ng mga leader namin na iyon ang dapat kong gawin. Leader. Sumapi ako sa isang simbahan. Isang evangelical group. Radikal. Ipinangaral nila na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga estatwa, sa Diyos-Diyosan. Na ang ostya ay kasinungalingan. Na ang Papa ay huwad na propeta. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala nila ako. Hanggang sa tuluyan na akong mapuno ng galit. Napayuko si Carmen. Pinipigil ang luha. Hindi dahil sa awa, kundi sa gulat na ang lahat pala ay sinadyang gawin. Pero bakit? Tanong niya. Bakit ka sumapi sa kanila? Matagal bago sumagot si Mara Elena.
Nagsimula lahat sa barangkila, sa tahanan ko. Katoliko ang pamilya ko. Laging may rosaryo, misa, at mga santo sa altar. Pero noong 16 ako, namatay ang nanay ko sa isang aksidente. Naputol ang lahat. Nawala ang paniniwala ko. Naging rebelde ako. Napasok sa droga. Nawala sa landas. Tahimik ang buong silid. Si Carmen parang nawala sa sarili habang pinapakinggan ang kwento. Nang 21 ako, pinulot ako ng isang grupo. Sila ang naglinis ng katawan ko, tinanggap ako. Sila ang nagpatigil sa droga. Tinuruan nila akong bumangon. Pero kapalit noon, tinuruan din nila akong magalit. Laban kanino? Laban sa simbahang kinalakihan ko. Sa mga pari. Sa mga Katoliko. Sa lahat ng hindi nila kinikilala. At naniwala ako. Buong puso. Tumingin si Carmen sa mga mata ni Mara Elena. Maputi ang gilid ng mata pero hindi ito wala sa direksyon. May ilaw pa ring nagmumula sa loob. Kaya ka pumunta sa simbahan ng San Diyos? Ilang linggo ko na siyang minamanmanan. Tahimik. Walang gulo. Pero laging puno. Parang perpektong lugar para ipakita ang katotohanan ayon sa leader namin. Hindi ka ba natakot? Ayaw ko sana. Pero naniwala ako na tinatawag ako ng Diyos para sirain ang kasinungalingan. Akala ko, misyon ko yon. Hanggang sa tinapakan ko ang ostya. Tumigil si Mara Elena. Kinagat ang labi. Napakapit sa kanyang tuhod. At bigla na lang nawala ang lahat ng ilaw. Isang iglap. Parang may pumikit sa mundo. Akala ko may nagsindi ng flash. Pero hindi. Ako lang pala ang wala nang makita. Anong naramdaman mo? Takot. Hindi ko pa naranasan ang ganoon. Akala ko sinusubok lang ako. Pero noong sinabi ng mga doktor na wala silang makita sa mata ko, doon ko lang naunawaan may mali. May malalim na mali. Niyuko ni Carmen ang ulo, pinisil ang kamay ni Mara Elena. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko. Kaya tinanggap ko ang tulong ni Padre Hearn. Pinakinggan ko siya. Paulit-ulit kong iniisip ang ginawa ko. Hanggang sa naalala ko ang lola ko. Ang kanyang rosaryo. Ang kanyang panalangin. At isang gabi, kahit hindi ko nakikita, sinubukan kong dasalin ang Aba Ginoong Maria. Kumusta ang pakiramdam? May liwanag sa loob. Kaunti lang pero sapat para magpatuloy. Kaya nagdesisyon akong humingi ng tawad. Hindi para sa kapatawaran ng tao, kundi para sa Diyos. Tahimik si Carmen. Ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman niyang may isa siyang tanong na kailangang itanong. Kung may pagkakataon kang bumalik sa nakaraan, babaguhin mo ba? Hindi. Nagulat si Carmen. Hindi dahil tama ang ginawa ko, patuloy ni Mara Elena. Kundi dahil sa ginawa ko, nakita ko ang kabuuan ng sarili ko. At sa pagkabulag ko, doon ko siya muling nakita, ang Diyos. Mula sa sandaling iyon sa apartment, isang bagay ang nabago kay Carmen. Ang pagnanais niyang maunawaan si Mara Elena ay hindi na simpleng kuryosidad. Isa na itong pananagutang hindi niya maipaliwanag. Hindi siya inutusan. Walang sinabing ikaw ang gagabay. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya dinala sa Medellin para lamang sa isang trade fair. Siya ay isinubo sa isang kwentong hindi kanya, ngunit ngayon ay kanya ng bahagi. Araw-araw, bumabalik siya kay Mara Elena. Minsan may dalang prutas, minsan ay simpleng presensya lang. Sa mga unang linggo, halos hindi magsalita si Mara Elena. Madalas ay nakaupo lamang sa silyang kahoy sa may bintana ng kanyang apartment, nakatingin sa wala, hawak ang rosaryong iniabot ni Padre Hearn. Ang rosaryo ay hindi bago. Luma ito, may sira na sa gitna, ang krusipisyo ay may gasgas sa mukha ni Kristo. Ngunit sa mga daliri ni Mara Elena, tila ito'y naging tulay pabalik sa liwanag na matagal na niyang isinara. Alam mo, Carmen, sambit niya isang umaga, habang iniinom ang mainit na kape, noong una, inisip kong ang pagkabulag ko ay sumpa. Isang parusa. Pero habang tumatagal parang hindi. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Carmen, na ngayoy komportableng umuupo sa sofa na tila bahay na niya ang lugar. Parang ito ang paraan ni God para ihinto ako. Para paupuin ako. Patahimikin ako. Nagpatuloy siya, dahan-dahan, ang boses ay malumanay pero buo.
Buong buhay ko, tumatakbo ako mula sa lola ko, sa simbahan, sa pananampalataya, sa sakit. At nang mawalan ako ng paningin, sa wakas, hindi na ako makatakbo. Nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay ni Mara Elena. Isang ritmong hindi niya pinangarap, ngunit sa kabila ng dilim, nagsimulang magkaroon ng direksyon. Tuwing umaga, binibisita siya ni Don Carlos, ang matandang mekaniko na tila naging sariling tiyo ng buong baryo. Siya ang nagtuturo sa kanya kung paano bumilang ng hakbang mula sa kama papunta sa kusina. Tinuruan siya kung paano bumasa ng braille, kung paano makinig sa ingay ng paligid at alamin kung anong oras na. Ngunit higit pa sa pisikal na pagsasanay, si Don Carlos ang nagsilbing boses ng pag-asa sa kanya. Hindi pa tapos ang kwento mo, Hija, madalas niyang sabihin. Baka nga ngayon pa lang nagsisimula. Buwan ang lumipas, at unti-unting bumalik ang sigla sa boses ni Mara Elena. Hindi man niya makita ang liwanag sa kanyang paningin, may liwanag na siyang nakikita sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad si Carmen at si Mara Elena sa tabi ng simbahan, hawak ang braso ng kaibigan, bigla itong nagsalita. Gusto kong magpabinyag muli. Napahinto si Carmen. Hindi mo na kailangang magpabinyag. Katoliko ka na noon, hindi ba? Bata pa ako noon. Walang malay. Ngayon, gusto ko itong gawin na alam ko kung bakit. Na ako mismo ang pipili. Ilang araw ang lumipas, kinausap ni Mara Elena si Padre Hearn. Ama, mahina niyang sabi habang nakaupo sa confessional kahit walang kumpisal, nais kong muling ialay ang sarili ko sa pananampalataya. Hindi sumagot ang pari agad. Tahimik siya ng ilang segundo at nang magsalita, punong-puno ito ng kababaang loob. Mara Elena, ang Diyos ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Pero kung gusto mong lumapit muli, bukas ang simbahan at puso ko para sa iyo. Handa na po ako. Simula noon, nagsimula siyang mag-aral ng katekismo. Hindi siya humihiling ng espesyal na trato kahit siya ay bulag. Kahit mas matagal ang pagbabasa, kahit audiobooks lang ang gamit niya, pursigido siya. Si Carmen ang naging tutor niya, si Don Carlos ang tagapagdala ng mga materyales, at si Padre Hearn ang gabay espiritual. Habang siya'y natututo, siya rin ay humihingi ng tawad. Sa bawat taong makakausap niya mula sa parokya, humihingi siya ng dispensa. Hindi lahat ay tumatanggap agad. May ilan na lumalayo pa rin sa kanya. Pero natutunan niyang tanggapin yon bilang kabahagi ng kanyang paglalakbay. Isang gabi, habang sila ni Carmen ay nag-uusap, tinanong niya, Carmen, sa palagay mo may kapatawaran pa ba ako sa mata ng Diyos? Hindi kaagad sumagot si Carmen. Pinagmasdan niya ang babaeng nakaupo sa harap niya, isang babaeng pinili ng galit, binulag ng puot, ngunit ngayoy umiiyak na parang batang naghahanap ng yakap ng ama. Alam mo, sagot ni Carmen, hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa'yo. Pero kung naranasan mong mabulag dahil sa kasalanan, at ngayon ay nagbabalik loob ka, siguro ang pagbabalik mo ay isang himala sa sarili nitong paraan. Noong araw ng pagbibinyag ni Mara Elena, punong-puno ang simbahan ng San Diyos. Maraming dumalo, ang ilan ay tahimik na nakatingin, ang iba ay tila hindi pa rin sang-ayon. Ngunit nang magsimulang magsalita si Mara Elena bago siya basbasan ng tubig, lahat ay napatahimik. Hindi ako narito para magpakabait. Narito ako para magpakumbaba. Ako'y isang makasalanan. Pinili kong mali. Nasaktan ko kayo at higit sa lahat, nasaktan ko ang Diyos. Ngunit ngayon, pinili kong bumalik. Hindi dahil sa bulag ako, kundi dahil ngayon lang ako tunay na nakakita. Nang ibuhos ni Padre Hearn ang tubig sa kanyang ulo, walang ingay ang simbahan, tanging mga hikbi ng ilan, at ang malalim na buntong hininga ng isang simbahan na muling tumanggap ng isa sa mga anak nito. Lumipas ang mga linggo. Isang hapon, habang sila ni Carmen ay naglalakad sa plaza, huminto si Mara Elena. Naramdaman ni Carmen ang bahagyang paghinto ng pagkakapit sa kanyang braso. May ilaw, sabi ni Mara Elena. Anong sabi mo? Hindi ko tiyak pero may liwanag akong nakikita. Hindi pa malinaw, parang anino pero nararamdaman ko. Pinatigil siya ni Carmen at tinignan sa mata. Sinusubukan mo bang makita ako ngayon? Hindi ko makita ang mukha mo pero alam kong may liwanag sa likod mo. Sa may araw. Napaiyak si Carmen. Hindi siya makapaniwala. Tumawag sila kay Padre Hearn. Nang gabing iyon, dinala si Mara Elena sa ospital. Sinuri siya. Gaya noong una, malinis ang mata. Walang abnormalidad. Pero ngayon, ang dating itim na itim ay may bahid na ng puti. Posible, sabi ng doktor. May pag-asa.
Hindi natin maipaliwanag pero hindi ito imposible. Nang marinig iyon ni Mara Elena, umiti siya, at ang ngiting iyon ay parang unang sikat ng araw matapos ang mahabang bagyo. Hindi ko alam kung babalik pa ang paningin ko ng buo, anya habang palabas ng ospital, pero alam kong sapat na ang makita ko muli ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng mga taong pinadala niya sa akin. Sa panahong iyon, napagtanto ni Carmen na hindi lang si Mara Elena ang nabago, pati siya. Ang pagiging saksi sa pagbabago ng isang kaluluwa ay tila nagturo sa kanya ng bagong anyo ng pananampalataya. Hindi ito kailangan ng lohika, hindi kailangan ng paliwanag. Kailangan lang ng bukas na puso. At sa dilim na iyon na unti-unting nagiging liwanag, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na kwento nila. Lumipas ang ilang buwan, ngunit hindi kailanman lumayo sa isip ni Carmen ang mga nangyari sa Medellin. Sa bawat araw na bumabalik siya sa normal niyang buhay sa Guadalajara, mga meeting, mga email, mga dinner kasama si Roberto, tila may isang tinig na bumubulong sa kanya na may hindi pa tapos. Parang may iniwang pinto ang Diyos, at siya ay iniimbitahang muling bumalik sa loob. Si Roberto, ang kanyang asawa, ay isang lalaking praktikal. Isang accountant na matino, tahimik, hindi mapamahiin at lalo nang hindi relihiyoso. Alam niyang may pinagdadaanan si Carmen, at bagamat hindi niya ito lubos na naintindihan, hindi niya ito kinukwestiyon. Isang gabi, habang sabay nilang tinatapos ang hapunan, nagsalita si Carmen. "Roberto, kailangan kong bumalik sa Medellin." Napatingin ang lalaki sa kanya, nagtaas ng kilay ngunit hindi agad nagsalita. "Hindi pa ako tapos doon," dugtong niya. Hindi lang tungkol kay Mara Elena. Hindi lang tungkol sa nangyari. Kundi tungkol sa akin. May kailangang ayusin sa loob ko, at naniniwala akong parte ito ng proseso. Sumandig si Roberto sa upuan. Tumango. "Kung sa tingin mo kailangan mo yon, sasamahan kita." Nagulat si Carmen. "Sigurado ka? Akala ko iniisip mong lahat ng ito'y emosyonal lang. Bunga ng stress." Iyon na ang dahilan kung bakit gusto kong sumama. Para maunawaan kung ano talaga ang nakita mo. At sa unang araw ng Oktubre, bumalik silang dalawa sa Medellin. Pagkababa pa lamang ng eroplano, tila may bigat na naalis sa dibdib ni Carmen. Ang hangin ng syudad ay may kakaibang amoy, halo ng kape, ulan, at usok ng motorsiklo. Ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng pagbabalik. Sa tulong ni Padre Hearn, muling nabigyang daan ang pagkikita nila ni Mara Elena. Ngayong araw na ito, muli silang magkikita. Hindi na bilang bulag at tagapagtanong, kundi bilang dalawang babaeng dumaan sa dilim at natutong maglakad sa liwanag. Nang bumukas ang pinto ng maliit na bahay ni Mara Elena, si Carmen ay halos hindi siya nakilala. Nakatayo sa pintuan ng isang babae na may kumpiyansa sa tindig. Nakaayos ang buhok, nakasimpleng damit na kulay bughaw, at may hawak na librong panrelihiyon sa kaliwang kamay. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata, na nooy puno ng kawalan, ay ngayon ay may liwanag. Medyo maulap pa rin, ngunit may direksyon ang tingin. "Carmen," sigaw ni Mara Elena sabay yakap. Nagulat si Roberto sa init ng pagtanggap, ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya at inabot ang kamay. "Mara Elena, ako si Roberto. Narinig ko na ang tungkol sayo. Salamat at sinamahan mo ang asawa mo." Nagkatinginan sina Carmen at Roberto, pareho silang ngumiti. Sa gitna ng simpleng bahay, naroon ang isang uri ng pagkakabuo. Parang may puwang sa loob ng bawat isa na napunan lang sa sandaling iyon. Habang sila'y nagkakape, ikinuwento ni Mara Elena ang kanyang bagong buhay. "Nag-aaral na ako para maging katekista. Si Padre Hearn ang tumutulong sa akin. May mga grupo ako ng kabataan na kinakausap tungkol sa panganib ng panatismo. Hindi para siraan ng ibang relihiyon, kundi para ipaliwanag na ang Diyos ay hindi galit. Na hindi siya dumadaan sa put." "Paano mo nagagawang ikwento ang nangyari sa'yo?" tanong ni Roberto. "Hindi ba masakit pa rin?" "Sobrang sakit noong una," sagot ni Mara Elena. "Pero ang totoo, kung hindi ko yon ikukwento, para ko na ring tinakpan ang kabutihan ng Diyos. Kasi hindi yung pagkabulag ko ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagbabalik loob ko." Tahimik si Roberto. Halatang natamaan ang sinabi. Si Carmen, sa kabilang banda, ay tila naiyak, ngunit hindi lumuluha. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. Makalipas ang ilang araw, sinamahan nila si Mara Elena sa isang pagtitipon sa loob ng simbahan, kung saan siya ang tagapagsalita. Doon, sa harap ng higit 100 katao,
Ibinahagi niya ang kanyang buong kwento, mula pagkabata, hanggang sa pagkadapa, at hanggang sa pag-ahon. Walang sermon. Walang pangaral. Kwento lang. At habang nagsasalita siya, nakita ni Roberto ang mga reaksyon ng mga tao. May umiiyak. May nagkakrus. May tahimik na nakatitig sa kanya na parang naramdaman ang sinasabi. At doon, sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pananampalataya. Pagkatapos ng pagtitipon, habang naglalakad sila pauwi, nagtanong si Roberto kay Carmen. Palagay mo bakit hindi pa ito natatapos? Parang may kulang pa. Tumigil si Carmen. Tumingin sa kanya. Baka nga hindi pa tapos. Baka may susunod pa. At sa sumunod na araw, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Padre Hearn. May kailangan kayong malaman. Pumunta kayo sa simbahan. May nangyari. Dumating sila sa San Jose Church ng hapong iyon. Sa harap ng altar, may mga bakas ng pagkaguluhan, isang basag na kahon ng hostya, ilang papel na nagkalat, at mga mata ng mga tao na tila nakakita ng multo. Lumapit si Padre Hearn, seryoso ang mukha. May isa na namang insidente. Kagabi, sa misa ng bisperas ng Pasko. Nanlamig si Carmen. Napatingin kay Mara Elena na noon ay parang nanigas. May isang binata na sumigaw sa misa. Sinabi niya ang parehong mga salita na sinabi mo noon, Mara Elena. Tinapakan niya ang hostya sa gitna ng pagtatalaga. Hindi agad nakapagsalita si Mara Elena. Nanginginig ang kamay niya. At pagkatapos, tanong ni Roberto. Pagkatapos, sagot ni Padre Hearn, sinabi niyang hindi na siya makakita. Ang katahimikan ng loob ng simbahan ay muling nabasag ng isang tinig na puno ng galit. Walang kabuluhan ang ginagawa niyo. Idolatria ito. Sumasamba kayo sa tinapay na walang buhay. Ika-23 ng Disyembre, misa ng bisperas ng Pasko. Punong-puno ang simbahan ng San Jose. Ang mga tao'y naroon para sa kapayapaan, para sa panalangin, para sa pag-asa ng kapanganakan ng tagapagligtas. Ngunit sa isang iglap, ang banal na sandali ay naging eksena ng kaguluhan. Si Mara Elena, na ngayon ay kilalang-kilala na sa parokya, ay nasa harapan, kasama ang kanyang asawang si Diego. Halos di siya makagalaw nang marinig ang parehong mga salitang bumalot sa kanyang nakaraan. Hindi ito pamilyar na sermon. Ito'y isang multo na bumalik. Ang binata ay nasa mga 20, matangkad, payat, at halatang hindi taga rito. Suot niya'y simple lang, jeans at isang shirt na may nakasulat na bersikulo mula sa Biblia. Ngunit ang kanyang mga mata ito ng isang taong kumbinsido na tama siya, kahit mali ang paraan. Naglakad siya papuntang altar habang si Padre Hearn ay nakatayo, tahimik ngunit alerto. Magsitigil ka, Hijo, malumanay niyang sabi. Ito ay isang sagradong lugar. Ang sagrado ay ang katotohanan, hindi ang mga ritual nyo, sigaw ng binata. Bago pa makakilos ang mga parishioners, inabot ng lalaki ang siborium sa gilid ng altar at initsa ito sa sahig. Tumalsik ang mga ostya. Tinapakan niya ang mga ito, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga paa ay tila martilyong bumabasag hindi lang sa tinapay, kundi sa damdamin ng buong kongregasyon. Si Mara Elena ay tumayo. Walang utos. Walang nag-udyok. Kusang loob. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay pumunit sa ere nang may lakas na walang halong galit, puno ng pag-unawa at ng babala. Brother, pakiusap. Huwag mo nang ituloy. Ginawa ko ang eksaktong bagay 4 na taon na ang nakalipas at nabulag ako. Huwag mong danasin ang pinagdaanan ko. Tumigil ang binata. Saglit. Tumingin sa kanya, bahagyang nagulat. Ano nang sabi mo? Nabulag ako. Dito rin, sa mismong altar na yan. Tinapakan ko ang mga ostya, katulad mo ngayon. Akala ko, ginagawa ko ang tama. Pero hindi. At pinakita sa akin ng Diyos ang katotohanan sa paraang di ko malilimutan. Ngumisi ang lalaki. Iyon ang problema sa inyo. Pamahiin. Gawa-gawang himala. Kung bini kayo sa katotohanan, kayo ang bulag. At muli siyang tumapak. Ilang segundo lamang ang lumipas, hindi minuto, hindi oras. Wala pang sinasabi si Padre Hearn nang biglang napahawak ang binata sa kanyang mga mata. Ano to? Bakit ang dilim, bulong niya? Tumalikod siya. Tumingin-tingin, ngunit ang kanyang mga galaw ay wala ng direksyon. Hindi ko makita.
Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nabulabog ang simbahan. Ngunit walang lumapit agad. Parang lahat ay naghintay ng kumpirmasyon. At ang kumpirmasyong iyon ay lumabas mismo sa bibig ng binata. Hindi ko kayo makita. Wala akong makita. Diyos ko ni. Si Mara Elena ang unang lumapit. Hinawakan niya ang braso ng binata. Ano ang pangalan mo? Anders. Anders Morales. Halika. Sasamahan kita. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Tumawag ng ambulansya si Padre Hearn at sa loob lamang ng 20 minuto, naroon na ang mga paramedic. Si Mara Elena ay hindi na lumayo sa tabi ni Anders. Sa daan patungong ospital, hawak niya ang kamay nito na ngayon ay nanginginig sa takot at pagkagulat. Hindi ako baliw, mahinang sabi ni Anders habang nasa stretcher. Hindi ako naniniwala sa ganito. Pero totoo nga. Habang sinusuri siya sa emergency room, si Mara Elena ay tahimik na nagdarasal. Ang eksena ay halos kopya ng nangyari sa kanya, mga doktor na walang mahanap na abnormalidad, mga pagsusuring lumalabas na normal. Ngunit malinaw, hindi nakakakita si Anders. Kinausap siya ng doktor kinagabihan. Senora, walang pisikal na dahilan sa pagkabulag niya. Pupils niya ay reactive. Retina ay buo. CT scan normal. Hindi namin maipaliwanag. Tumango si Mara Elena. Hindi na bago sa kanya ang mga salitang iyon. Maaari ba siyang kausapin ngayon? Tanong niya. Pwede. Pero medyo disoriented pa siya. Pumasok siya sa silid. Si Anders ay nakahiga, nakatingin sa kisam na di niya makita. Tahimik. Bakit mo ako sinamahan? Tanong niya, halos pabulong. Dahil walang ibang mas nakakaintindi ng pinagdadaanan mo kundi ako. Pinarusahan ba ako ng Diyos? Hindi ko masasagot yan. Pero kung ito ang paraang pinili niya para patahimikin ka gaya ng ginawa niya sa akin, marahil ito ay biyaya rin. Bakit hindi ako tinamaan agad ng kidlat? Bakit hindi apoy ang dumating? Bakit ganito? Dahil ang Diyos ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, ibinubulong lang niya. Sa dilim. Kinabukasan, nagpadala si Mara Elena ng mensahe kay Carmen. Carmen, kailangan ka naming makita. Bumalik ka ng Medellin. Alam kong nararamdaman mo na. Hindi na siya naghintay ng tugon. Alam niyang babalik si Carmen. At nang dumating ang tawag, hindi na nagdalawang isip si Carmen. Ipinaliwanag niya kay Roberto ang lahat, at sa loob lamang ng 2 araw, nakabalik silang muli sa lungsod na ilang ulit na ring naging saksi sa mahahalagang paglalakbay sa kanilang buhay. Pagbaba pa lamang nila ng eroplano, sinalubong na sila ni Mara Elena sa labas ng terminal, kasama si Diego. Sa unang pagkakataon, si Roberto ay nakaramdam ng kaba. Ito na ang 3 beses na bumalik sila, at bawat pagbalik ay mas lalim at mas bigat ang dinadala. Ano ang nangyari? Tanong agad ni Carmen. May isa na namang sumubok. At gaya ng akin, ang nangyari sa kanya ay hindi kayang ipaliwanag. Dinala nila si Carmen at Roberto sa ospital kung saan naroon si Anders. Pagpasok nila, naroon siya, nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng salamin sa mata, kahit pa wala naman siyang kailangang itago. Senora Carmen, tanong ni Anders. Ako yan. Mara Elena ang nagsabi na naroon ka rin noong siya ay bumalik loob. Bakit kayo bumalik ngayon? Dahil alam naming hindi natatapos ang ganitong mga kwento sa isang yugto lang. Minsan, kailangan itong ikwento ng paulit-ulit. At baka bahagi kami ng 2 kabanata ng sayo. Tumango si Anders. Tahimik. Handa ka na bang pakinggan ang nangyari kay Mara Elena mula sa kanya mismo? Tanong ni Carmen. Handa na ako. Dahil simula kagabi, alam kong may higit pa sa mga itinuro sa akin. Habang nagsimula si Mara Elena sa kanyang kwento, mula sa pagkabata, pagkalayo, hanggang sa pagkabulag at paghilom, nakita ni Carmen ang panginginig sa balikat ni Anders. Hindi ito dahil sa lamig. Ito'y dahil sa pagbubukas ng isang pinto na matagal nang isinara. At sa mga salitang iyon, sa kwentong iyon na muli na namang inuulit, parang isang alingawgaw ang bumalik sa simbahan ng San Diyos, isang tinig na ngayoy hindi na galit, kundi panawagan. Hindi na ito kwento ng parusa. Kwento na ito ng pag-asa. Ang simula ng pagbabago ay hindi kailanman dramatiko. Wala itong trompeta. Walang bulalakaw.
Minsan, ang simula ng isang pagbabalik loob ay isang simpleng sulyap, hindi sa paningin, kundi sa puso. Ganoon nagsimula ang pagbabago kay Anders. Pagkatapos ng insidente sa simbahan at ng kanyang hindi maipaliwanag na pagkabulag, nanatili siya sa ospital ng ilang linggo. Ang diagnosis ay kapareho ng kay Mara Elena noon, lahat ng medikal na pagsusuri ay normal. Ngunit wala pa ring paningin. Walang masama sa mata mo, paulit-ulit ang sabi ng doktor. Ngunit hindi ka nakakakita. Sa halip na magalit o magreklamo, si Anders ay nanahimik. Hindi sa pagtanggap kundi sa pagkalito. Para siyang sinundot ng kamay ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag, at ngayon ay wala na siyang ibang magawa kundi ang huminto. Sa katahimikang iyon, nagsimulang pumasok si Mara Elena. Hindi niya sinermonan si Anders. Hindi niya pinilit. Sa halip, binisita lang niya ito araw-araw. Minsan may dalang tinapay, minsan audio recording ng mga dasal. Minsan walang dala kundi presensya. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Anders isang gabi, habang sila'y magkausap sa silid na walang liwanag para sa kanya. Dahil walang ibang mas nakakaalam kung anong pakiramdam ng mawalan ng paningin sa gitna ng paniniwalang ikaw ay tama. Pero ikaw, pinili mong magbago. Ako hindi ko pa alam kung kaya ko. Kaya mo. Ang tanong lang, handa ka bang hayaan ang Diyos na hawakan ang puso mo, kahit pa hindi mo siya nakikita? Tumahimik si Anders. At sa katahimikan, may gumalaw. Sa sumunod na mga linggo, dahan-dahan siyang nagsimulang makinig. Sa kwento ni Mara Elena, sa tinig ni Carmen na minsang bumisita at ikinuwento kung paano siya binago ng pakikilahok sa kanilang paglalakbay, sa mga turo ni Padre Hearn na binabasa sa audio format, at higit sa lahat, sa sarili niyang alaala. "Alam mo, Mara Elena," sambit ni Anders minsang gabi habang naroon sila sa ospital, "lumaki rin akong Katoliko. Pero nawalan ako ng tiwala noong hiwalayan ng tatay ko ang nanay ko at lahat kami ay naiwan. Walang dasal ang sumagot noon. At nang may lumapit sa akin, nagpakilala bilang tagapagpaliwanag ng katotohanan, naniwala ako. Hindi dahil totoo sila, kundi dahil galit ako." Ang galit, sagot ni Mara Elena, ay madaling pumasok sa puso na iniwang bukas ng sugat. Pero ang pananampalataya, iyon ang nagpapagaling. Dito nagsimula ang bagong yugto. Mula sa rebelde, si Anders ay naging estudyante. Sa tulong ni Mara Elena, sinimulan niya ang parehong landas ng katekismo. Hindi para sa posisyon, hindi para sa titulo, kundi para sa pag-unawa. Una ay mga simpleng dasal. Sunod ay mga talata sa Biblia. Hanggang sa dumating ang araw na tinanong niya si Padre Hearn. "Posible po bang makapagkumpisal? Hindi ko pa ito ginagawa mula noong 10 taon ako." Sa mismong araw ng kanyang kumpisal, isang bagay ang nagbago. Pagkatapos niyang lumabas mula sa confessional, lumakad siya sa gitna ng simbahan. Si Mara Elena ay nasa ika-4 na hanay. Umupo siya sa tabi nito at mumiti. "Mara Elena, may konti akong nakita kanina. Parang liwanag lang. Sa bintana." Hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi siya naghanap ng paliwanag. Umiti lang siya at umiyak. Ang balitang ito ay kumalat sa komunidad. Hindi na ito babaeng nagbalik loob. Ngayon, may binatang binago rin ng parehong misteryo. Muli na namang nabuhay ang interes ng mga tao, hindi sa himala, kundi sa kabutihang nagmumula sa pagyakap ng isang makasalanan sa awa ng Diyos. Habang unti-unting bumabalik ang paningin ni Anders, una ay liwanag, sunod ay hugis, at kalaunan ay malalabong kulay, mas lumalalim ang kanyang pananampalataya. Tila bawat antas ng kanyang paggaling ay may katapat na antas ng kanyang pagpapakumbaba. "Hindi ko na hinahanap ang eksaktong dahilan ng nangyari sa akin," anya kay Carmen isang gabi habang sila ay nagkakape sa harap ng simbahan. "Mas mahalaga sa akin ngayon ang sagot sa tanong, ano nang gagawin ko sa ikalawang pagkakataong ito?" At ang sagot ay malinaw, magbahagi. Magturo. Tumulong sa mga katulad niyang dating galit, dating takot, dating ligaw. Hindi naging madali ang kanyang landas. May mga araw na nawawalan pa rin siya ng liwanag. May mga gabi na bumabalik ang takot na baka hindi na siya muling makakita ng buo. Ngunit sa bawat takot, naroon si Mara Elena. Naroon si Carmen. Naroon si Padre Hearn. At higit sa lahat, naroon ang bagong pananampalataya na itinatayo niya hindi sa milagro kundi sa araw-araw na pagpili ng kabutihan. Sa isang misa ng linggo, ilang buwan pagkatapos ng insidente, tumayo si Anders sa harap ng simbahan.
May dala siyang maikling papel, ngunit di niya ito binasa. Nais ko lang sabihin sa inyo na ako'y hindi espesyal. Isa akong dating galit, dating bulag sa paningin at sa puso. Pero pinakita sa akin ng Diyos na hindi siya nagsasara ng pinto, kahit ilang beses mo pa siyang sinira. Kung naririto ka ngayon at pakiramdam mo'y malayo ka na sa liwanag, maniwala ka, hindi mo kailangang makita ang Diyos para maramdaman siya. Minsan, nasa tinig siya ng kaibigan. Nasa presensya ng mga taong nagmamahal. At minsan, nasa katahimikan ng gabi, hinihintay kanyang bumalik. Tumayo ang buong simbahan para palakpakan siya. Hindi bilang bayani kundi bilang patunay. Si Mara Elena, na noon ay nakaupo sa unang hanay, ay nakangiti. Tahimik. Sa loob ng puso niya, naroon si Don Carlos, ang matandang mekaniko na ngayon ay pumanaw na, ngunit siyang naging unang liwanag sa kanyang dilim. At naroon din si Carmen at si Roberto, na ngayon ay mas malapit sa Diyos kaysa dati, hindi dahil sa doktrina, kundi sa mga taong nakita nilang binago ng pananampalataya. At sa gabi ng araw na yon, habang magkasamang naglalakad sina Mara Elena at Anders palabas ng simbahan, tinanong siya nito. Sa tingin mo, may iba pang susunod sa ating yapak? Tumawa si Mara Elena. Wala tayong kontrol dyan. Pero kung may isa pa tayong matulungan, sulit na. Gusto kong magpatuloy. Gusto kong maging gabay rin tulad mo. Huwag mo akong gayahin. Maging ikaw. Ang mundo ay kailangan ng mga taong tunay, kahit minsan ay nanggaling sa dilim. At sa madilim na kalsada ng Medellin, habang ang mga ilaw sa lansangan ay kumikislap at ang mga tao ay nagsisimula ng matulog, dalawang nilalang na minsang nawala sa liwanag ay sabay na lumakad, hindi na bilang mga biktima ng dilim, kundi bilang mga saksi ng liwanag. Ang simbahan ng San Diyos ay pun. Hindi dahil pista. Hindi dahil Pasko. Isang gabi ng Sabado, wala sa kalendaryo ng mga kapistahan, ngunit ang mga tao'y dumagsa, Katoliko, Protestante, Evangelical, ang ilan ay walang kinikilalang relihiyon. Lahat ay naroon hindi para sumaksi sa misa, kundi para makinig. May bulungan, may kaba. May halong pag-aalinlangan. Ngunit higit sa lahat, may inaasahang pag-asa. Sa altar, may dalawang upuang nakahanda, isa para kay Mara Elena at isa para kay Anders. Sa pagitan nila, isang krusipisyo. Luma na. Basag na ang kahoy sa isang bahagi, at ang mukha ng Kristo ay may gasgas sa noo. Ang parehong krusipisyo na minsang inabot ni Carmen kay Mara Elena sa unang linggo ng kanyang pagkabulag. Ngayon, ito na ang simbolo ng gabing ito. Handa ka na ba? Tanong ni Carmen habang inaayos ni Mara Elena ang kanyang suot. Hindi, sagot niya, mumiti. Pero kailanman, ang pananampalataya ay hindi hinihintay ang pagiging handa. Tinatanggap niya ang takot at umaasa pa rin. Umakyat si Padre Hearn sa altar. Sa kanyang panimula, hindi siya nagsalita ng sermon. Sa halip, simpleng panalangin lang. Diyos ng awa at liwanag, ngayon ay ipinagdiriwang namin hindi ang isang hiwaga na hindi maipaliwanag, kundi ang pagbabago ng puso, na ikaw lamang ang tunay na nakakagawa. Amen. Tahimik. Walang palakpakan. Walang pagtutol. Tanging katahimikan ng paghihintay. Si Mara Elena ang unang tumayo. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagtayo, parang bumalik ang 4 na taon ng sakit, dilim at pagbabalik loob. Ngunit ngayong gabi wala na ang bigat. Ang bawat hakbang ay magaan. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa katiyakan ng loob. Magandang gabi po, panimula niya, mahina ngunit malinaw. Ako po si Mara Elena Vargas. Minsan akong naging bulag, hindi lang sa paningin, kundi sa puso. Naniwala ako na tanging galit ang daan sa katotohanan. Pinili kong lapastanganin ang pinaniniwalaan ng iba, akala ko, iyon ang misyon ko. Pero ngayong gabi, narito ako hindi upang itama ang aking pagkakamali, kundi upang ipakita sa inyo ang kapangyarihan ng kapatawaran. Tahimik ang simbahan. Ang ilan ay nakatungo. Ang iba ay nakatitig, hindi kumikibo. Sa gilid ng simbahan, naroon si Don Lucio, isang dating pastor na matagal nang nakipag-away kay Padre Hearn tungkol sa idolatria. Ngunit ngayong gabi, narito siya, nakaupo sa pangalawang hilera, nakikinig. Nang mawalan ako ng paningin, hindi ko inakalang mabubuhay pa ako ng normal. Pero sa dilim, natutunan kong makinig. At sa katahimikan, narinig ko ang Diyos. Hindi siya sumigaw. Bumulong siya. Tinawag niya ako hindi pabalik sa relihiyon, kundi pabalik sa puso ng pananampalataya. Sa pag-ibig.
Sa awa. Sa liwanag. Tumigil siya. Huminga. Lumingon kay Anders na tahimik lang sa kanyang upuan. Nang dumating si Anders sa simbahan, halos pareho ang ginawa niya sa ginawa ko. Parehong salita. Parehong galit. Parehong dilim. Ngunit ngayon narito siya. Hindi upang humingi ng simpatya, kundi upang magsalita ng katotohanan. Tumayo si Anders. Bagamat may salamin pa rin sa mata at bahagyang malabo pa ang kanyang paningin, buo ang kanyang hakbang. Tumingin siya sa mga tao, hindi lahat ay malinaw, ngunit ramdam niya ang presensya ng bawat isa. Hindi ako inatake ng Diyos, panimula niya. Ako mismo ang tumalikod sa liwanag. Ako mismo ang nagsara ng aking paningin sa kabutihan ng iba. Tahimik muli ang paligid. Pero sa dilim, may kamay na lumapit. Hindi kamay ng parusa. Kamay ng pagtanggap. At mula noon, unti-unti akong gumaling, hindi lang ang aking paningin, kundi ang aking puso. Naglakad siya papunta sa gitna ng altar. Kinuha ang krusipisyo sa lamesa. Tiningnan ito. Hindi ko kailanman inunawa ang krus. Para sa akin, simbolo lang ito ng relihiyosong pagkukunwari. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ito dekorasyon. Ito ang paalala na may naghihintay sa atin, kahit gaano pa tayo naligaw. Lumapit si Mara Elena. Magkaharap silang dalawa sa gitna ng altar. Walang script. Walang plano. Pero ang eksena ay tila inukit na sa tadhana. Nagyakap sila. Tahimik. Ang buong simbahan ay di makahinga. At sa sandaling iyon, isang bata ang tumayo sa gitna ng mga tao at pumalakpak. Isa. Dalawa. Hanggang sa ang buong simbahan ay napuno ng palakpakan, hindi ng pag-endorso, kundi ng pag-amin. Na may pag-asa. Na ang galit ay pwedeng mapalitan ng pangunawa. Na ang pader sa pagitan ng paniniwala ay pwedeng sirain ng kababaang loob. Nasa huling hilera si Carmen. Tahimik lang siya. Hindi na siya kailangang umakyat. Wala na siyang kailangang sabihin. Sapagkat ngayong gabi, nakita niya na ang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Ano ang tunay na himala? Hindi ito ang pagkabulag at paggaling. Hindi ito ang misteryo ng biglaang pagkawala ng paningin. Hindi ito ang walang paliwanag na karanasan. Ang tunay na himala ay ang pagbabagong loob. Ang pagbitaw sa galit. Ang pagyakap sa pagkakaiba. Ang paghilom ng pusong sugatan. At ang pagtanggap na lahat tayo, sa kabila ng relihiyon, ng trauma, ng galit, ay may kakayahang bumalik sa liwanag. Sa kanyang kamay, hawak ni Carmen ang maliit na krusipisyo ng kanyang lola Consuelo, ang orihinal, na dinala niya sa Medellin 4 na taon na ang nakalilipas. Sa bawat paglalakbay niya, dala niya ito, pero ngayon lang niya tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi ito tanong ng relihiyon. Ito ay tanong ng puso. Lumabas siya ng simbahan. Huminga ng malalim. Sa itaas, ang kalangitan ng Medellin ay puno ng bituin. Tahimik ang gabi. Walang drama. Walang himalang makikita. At iyon ang kabalintunaan, sa pinakatahimik na gabi, doon pinakamatunog ang bulong ng Diyos. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.